Minsan, alam mong mahal mo siya, pero pinili mong manahimik. At nang handa ka ng lumaban, huli na pala ang lahat. Kumusta mga ka-M2M Desires? Ako si Kuya Will. At ngayong gabi, isang liham na naman ang babasahin natin. Isang kwento ng pag-ibig na nanatiling tahimik. Isang pagmamahal na itinago sa takot. At isang tapang na dumating nung wala ng pagkakataon. Ito ang kwento ni Jude, 23 taong gulang mula sa Quezon City. Isang binatang umibig ng palihim sa kaibigan niyang si Eman. Isang lalaking halos araw-araw niyang kasama. Pero kailan may hindi naging kanya. Kung isa ka rin sa mga nagmahal ng tahimik o nagsisising hindi lumaban, sana makita mo ang sarili mo sa kwento niyang ito. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang totoong kwento ng pag-ibig, pagkabigo at muling pagbangon. At kung may lihim ka ring gustong ilabas, email mo lang si Kuya Will. Dito, pakikinggan ka. Simulan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang araw po. Matagal na po akong tagapakinig ng programa nyo. At habang pinapakinggan ko ang bawat kwento ng ibang tao, tahimik lang akong nakikinig. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang itikom ang bibig ko. Kasi ang tagal kong kinimkim to. At sa totoo lang, hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin siya. Ako si Jude, 23 taong gulang. At ang ikukwento ko sa inyo ay yung taong minahal ko sa tahimik na paraan. Sa paraang hindi niya malalaman at kung kailan ako handa na sanang ipaglaban siya. Saka naman huli ang lahat. College ako noon nung una ko siyang nakilala. Second year, may bagong pasok sa klase namin. Transfer daw galing Baguio. Maputi, lean, makinis. Hindi artistahin pero may something. Tiwala sa sarili, magaan kausap. Ang pangalan niya, Eman. Hindi ko agad pinansin, Kuya Will. Tahimik lang naman talaga akong tao. Pero nung naging partner kami sa isang group project, ayun, nagsimula ang lahat. Siya yung tipo ng taong kahit late na, hindi mo kayang inisin. Kasi pagdating niya, may baon siyang milk tea para sa'yo. O kaya, bibigyan ka ng Cloud9 tapos sabay hirit. Pangpangiti lang, para naman hindi ka laging mukhang finals week. Ang gago, diba? Pero ang totoo, napangiti ako. At simula nun parang gusto ko na siyang makita araw-araw. Hindi ko pa alam nun, Kuya Will. Hindi ko pa alam kung ano ba tong nararamdaman ko. Akala ko, crush lang. Akala ko, admiration lang. Pero habang tumatagal, ramdam ko, masaya ako kapag siya ang kasama ko. Kumpleto ang araw ko kapag nandyan siya. At kapag hindi siya pumasok, parang may kulang. Isang beses, bigla siyang tumabi sa akin sa library habang nakikinig ako sa music. Sabi niya, "Uy, favorite ko tong kanta na to ah." Sabay nilapit yung tenga niya sa earphones ko. Tapos ilang segundo lang yung pagitan ng mukha namin. Kinabahan ako, Kuya Will. Kasi di ko alam kung lalayo ba ako o hahayaan na lang. Hindi ako gumalaw. Hindi rin siya. Hanggang sa sabay kaming napatingin. Sabay ngiti, sabay iwas. Alam kong wala naman yun sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ako yung parang nauntog sa moment na yon. Tinanong ko sa sarili ko, "Jude, ano to? Bakit siya?" Pero mas pinili kong balewalain. Ang totoo, natakot ako. Ayokong sirain yung meron kami. Kaibigan ko siya, Kuya Will. Kaibigan. At hindi lahat ng kaibigan kaya mong sabihang mahal mo sila. Kaya tumahimik na lang ako. Pinili kong itago yung kilig. Kahit gabi-gabi ko siyang iniisip bago matulog. Kahit pag nag-chat siya ng, "Nasan ka na?" Parang gusto ko nang lumipad papunta sa kanya. Hindi ko pa alam nun, pero nagsimula na pala akong mahulog. At hindi ko rin alam, Kuya Will, na habang lalalim tong nararamdaman ko, unti-unti na rin akong masasaktan. Minsan,
Ang pinakamasarap na kilig ay yung hindi mo pa alam na umiibig ka na pala. Sabi nila, ang pagkakaibigan daw ang pinakamatibay na pundasyon ng pag-ibig. Pero paano kung sa sobrang tibay ng pagkakaibigan nyo, hindi mo na alam kung may karapatan ka pa bang umasa ng higit? Pagkatapos ng project namin ni Eman, hindi na kami naghiwalay ng landas. Parang kami na talaga palagi. Magkasabay kumain, sabay umuwi, sabay gumawa ng assignment. Tipong kapag may group work, automatic na. Kami na po, sabay-sabay pa kaming nagsasabi sa prof. Ang tawag sa amin ng barkada, magjowa raw na walang label. Tawanan lang, biruan lang. Pero sa loob ko, Kuya Will, totoo na. Ramdam ko na. Tumatakbo na ako sa larong, hindi ko alam kung pwede akong manalo. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inuman sa bahay ng isa naming kaklase. Hindi ako sanay uminom, pero dahil si Emma nang nagyaya, sumama ako. Di naman lasingan, chill lang, tawanan, kwentuhan. Pero nung medyo tipsy na siya, bigla siyang tumabi sa akin at binulong. Buti andito ka, masaya ako pagkasama kita. Napangiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong itanong, bakit? Ako rin pero ako lang ba? Kinabukasan, akala ko hindi na niya yun maalala. Pero habang papasok kami sa school, bigla niyang sinabi, wala akong na-regret kagabi, lalo na yung sinabi ko sa'yo. Kuya Will, tangin na. Kinilig ako. Tapos naguluhan. Tapos kinilig ulit. Pilit kong iniisip na baka friendly lang talaga siya. Baka ganun lang siya sa lahat. Pero habang tumatagal parang may mali. Hindi lang to basta kaibigan. Kasi kung kaibigan lang ako, bakit ako yung una niyang tinatawagan kapag may problema siya? Bakit ako yung sinusundo niya sa labas ng dorm kahit late na? Bakit ako yung sinusulatan niya ng ingat ka lagi kahit sa scratch paper lang? At bakit tuwing napapatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin? Hanggang sa isang araw, umuulan, wala akong payong. Bigla siyang sumulpot sa gate ng building namin. Hawak ang payong, basang-basa, hingal na hingal. Sabi niya, akala ko di ka na makakauwi, buti na lang inabot kita. Tumawa lang ako. Grabe ka, basa ka na Sabi niya, okay lang, basta safe ka. Kuya Will, hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko to kayang itago. Hindi na siya biro sa akin, hindi na siya baka crush lang. Mahal ko na yata siya. Pero pinipili ko pa ring manahimik. Natatakot ako. Takot akong masira yung meron kami. Takot akong mawala siya. Kasi kahit hindi niya alam na mahal ko siya, sa ngayon, kasama ko pa rin siya. At sa isip-isip ko, minsan, mas pipiliin mong masaktan sa katahimikan kesa masaktan sa pagkawala. Kuya Will, sa dami ng gabi na magkausap kami ni Eman, sa dami ng tawanan, asaran, at mga pagkakataong halos hawak ko na ang puso ko sa dibdib dahil baka marinig niya kung gaano nakatunog ang pintig nito. Dumating din pala yung araw na mararamdaman kong may nagbabago. At ang masakit, hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaka-feel nun. Hindi na siya madalas mag-chat. Hindi na siya katulad ng dati kong mangulit. Dati, simpleng kumain ka na. May kasamang selfie ng ulam niya. Ngayon, scene lang. Tapos typing ng ilang segundo. Tapos mawawala. Nung una, inintindi ko. Baka busy. Baka may problema. Pero hindi mo rin naman mapipigilan magtanong. Lalo na kapag sanay ka na laging siya yung nauunang maghanap sa'yo. Hanggang isang araw, naabutan ko siya sa kantin. Mag-isa ako noon kasi late ako pumasok. Pagtingin ko sa bandang dulo, nandoon siya, nakaupo. May kasama isang magandang babae. Tawa siya ng tawa, Kuya Will. Yung tawang kilala ko, yung parang walang iniisip na problema.
Ganon din kasi siya kapag kasama ako. Pero ngayon, hindi ako yung dahilan. Bigla akong naramdaman yung paglamig sa dibdib. Hindi dahil sa aircon. Hindi dahil sa soft drinks. Kundi dahil sa ako na palaging nandyan para sa kanya. Mukhang napalitan na. Ayoko sanang umasa, Kuya Will. Pero aminin ko man o hindi, umasa ako. Umasa akong baka ako rin yung gusto niya. Na baka kami rin sa dulo. Pero noong nakita ko silang magkasabay lumabas, habang ako naiwan sa likod, nag-sink in na. Hindi pala sapat na mahal mo siya ng tahimik. Hindi rin pala sapat na pinili mong manahimik para huwag siyang mawala. Kasi kahit gaano mo pa siya kamahal, kung iba ang tinitibok ng puso niya, wala ka talagang laban. Dumaan ang mga araw. Nagkikita pa rin kami sa school, sa classroom, pero hindi na gaya dati. Hindi na siya nauuna sa upuan sa tabi ko. Hindi na siya nag-iingay tuwing may recitation. Parang wala lang. Parang hindi kami yung dalawang taong halos magkatabi palagi noon. Parang hindi ako yung sinabihan niyang masaya ako pagkasama kita. Alam ko namang wala akong karapatan magtanong. Wala rin naman akong sinabi. Hindi niya alam na mahal ko siya. Kaya anong karapatan ko para magtampo? Pero kahit anong pilit kong intindihin, masakit pa rin. Kasi ang tanong na paulit-ulit sa utak ko, paano kung sinabi ko noon pa lang? Paano kung hindi ako natakot? Baka ako pa rin sana. Baka ako sana ang pinipili niya. Pero ang totoo, Kuya Will, kahit anong paano kung ang isipin ko, hindi na mababago ang nangyari. Kasi habang ako nanahimik, siya unti-unting lumayo at ako nanatiling umaasa sa alaala na kami pa rin kahit hindi naman. May mga bagay pala talagang kahit pilit mong hawakan, kusa ring dumudulas sa palad mo. At ang masakit, habang ginagawa mo ang lahat para manatili siya, hindi mo namamalayang ikaw na lang pala ang lumalaban. Mula noong nakita ko silang magkasama ng babae, mas pinili kong umiwas. Hindi dahil galit ako. Hindi rin dahil nawalan ako ng gana. Pero kasi, kapag kasama siya, lalo lang akong nasasaktan. Tinanggap ko na siguro sa paraang kaya ko. Yung tanggap na umiiyak ka habang nakangiti. Yung tanggap na umiikot ang mundo mo sa taong hindi naman sa iyo umiikot. Pero kahit anong iwas ko, may mga pagkakataong hindi ko kayang tumalikod. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa library, biglang bumuhos ang ulan. Walang pasabi. Wala rin akong payong. Wala akong planong tumakbo. Kasi tangina, Kuya Will, minsan gusto mo na lang malunod sa ulan para lang matakpan yung sakit sa dibdib mo. Pero ilang minuto pa lang akong nakatayo sa labas, biglang may tumakip ng payong sa likod ko. Paglingon ko, si Eman. Basang-basa na yung likod niya. Yung mukha niya nangungusap. Tapos ang una niyang sinabi, "Bakit parang lumalayo ka?" Hindi ako agad nakasagot. Gusto kong sabihin, kasi masakit. Gusto kong sabihin, kasi hindi ko na alam kung may puwang pa ako sa mundo mo. Pero ang nasabi ko lang, hindi ako lumalayo. Ikaw yung hindi na lumilingon. Tahimik kami habang naglalakad. Siya pa rin yung may hawak ng payong. Pero pakiramdam ko, pareho kaming nilulunod. Hindi ng ulan, kundi ng mga salitang nanatili sa pagitan namin. Pagdating sa tapat ng dorm, bago siya umalis, tinapik niya ako sa balikat. Sabi niya, "Sorry ang dami lang nangyayari. Pero wag kang mawala, please." Tumango lang ako. At nang pumasok na ako sa kwarto, doon lang ako humagulgol. Kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ako sa kanya. Kaibigan ba? Sandalan lang? Takbuhan kapag kailangan niya ng makakausap? O may konting parte ba ako sa puso niyang ayaw lang niyang pangalanan? Hindi ko alam, Kuya Will. Pero ang sigurado ko,
Kahit hindi mo hawak ang puso niya, kapag sinabi niyang huwag kang mawala, kakapit ka pa rin. At sa gabing yon, kahit basang-basa ako, kahit mas mabigat na yung loob ko kaysa sa bag ko, tiniis ko. Kasi ang totoo, umaasa pa rin ako, kahit konti, kahit palihim. Kasi paano ka ba titigil kung sa puso mo, siya pa rin ang dahilan ng lahat? Kuya Will, sabi nila, masakit daw ang hindi pinili, pero mas masakit yung hindi ka man lang natanong kung gusto mong lumaban. Pagkatapos ng gabing sinabihan niya akong huwag kang mawala, aaminin ko, kahit saglit lang, umasa ako ulit. Kasi kahit wala siyang sinabi, kahit walang kasunod na paliwanag, yung simpleng ayaw niyang mawala ako, sapat na yon para hawakan ko pa rin yung pisi ng pag-asa. Pero gaya ng sinasabi sa mga kwento mo, Kuya Will, hindi lahat ng hawak matibay. Minsan kahit anong kapit mo, kung hindi naman siya kumakapit pabalik, bibitaw at bibitaw pa rin. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik lang ako, pero lagi pa rin akong nandiyan. Nagre-reply kahit late. Nagte-text ng ingat, kahit minsan hindi na binabalikan. Umaasa pa rin ako na babalik yung siya na parang laging nariyan para sa akin. Hanggang isang araw, nakita ko na naman sila. Si Eman at yung babaeng dati ko nang nakita. Pero ngayon, hindi na lang sila naglalakad. Magkahawak na sila ng kamay. Sa una, hindi pa nag-sink in. Parang nanigas lang nga ako sa kinatatayuan ko. Kasi, Kuya Will, hindi ko pa rin alam kung ako ba ang may mali sa pag-asa ko o siya ang may kasalanan sa mga pahint niya noon. Hindi ako umiyak agad. Tumalikod lang ako. Naglakad papalayo. Pero nang makapasok na ako sa CR ng building at nakaharap na ako sa salamin, saka ko lang namukhaan ang sarili ko. Yung mukha ng isang taong hindi pinili, pero sobra ang ipinaglaban. Umiyak ako, Kuya Will. Hindi yung maingay na iyak, kundi yung iyak na pilit mong pinipigilan, pero lumalabas sa mata mo kahit wala ka ng lakas. Sa isip-isip ko, paano kung sinabi ko noon pa? Paano kung naglakas loob akong aminin? Baka ako rin sana ang hawak ng kamay niya. Pero hindi eh. Hindi ako nagsabi. Hindi ako lumaban. Natakot akong mawala siya, kaya pinili kong manahimik. At ngayong nakita ko na siyang may hawak ng kamay ng iba. Ang tanong ko sa sarili ko, bakit kung kailan handa na akong ipaglaban ka, saka mo ako iniwan? Mahirap pala, Kuya Will. Ang hirap umamin sa sarili mo na kahit anong pilit mo, hindi lahat ng pag-ibig may kapalit. At habang sinusulat ko tong part ng kwento ko, eto pa rin ako. Iniisip kung saan ako nagkulang. O baka naman, hindi talaga ako kulang. Baka lang hindi talaga ako ang gusto niya. Minsan, kahit ibigay mo ang lahat, wala ka pa rin sa listahan ng mga pipiliin niya. At ngayon, ako na lang yung naiwan sa tabi ng alaala. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng prosesong hindi ko naman ginusto. Yung kalimutan siya. Yung tanggalin siya sa araw-araw kong routine, sa playlist ko, sa panaginip ko. Pero pagkatapos kong makita silang magkahawak ng kamay, parang wala na akong ibang pagpipilian. Kasi kahit gaano pa ako kakapit sa kanya, wala na akong hinihila kundi sarili kong sakit. Kaya sinubukan kong bumitaw. Unti-unti, in-unfriend ko siya. Hindi para magalit, pero para na rin sa sarili ko. Ayokong araw-araw ko siyang makita sa feed na masaya, habang ako pilit kong pinupulot ang mga sarili kong piraso. Sinubukan kong i-unfollow yung mga paborito naming pages, yung mga kanta na madalas naming i-share, at yung mga lugar na madalas naming tambayan. Pero kahit paburahin ko lahat ng alaala, Kuya Will, ang hirap. Kasi hindi ko naman siya na-save sa phone lang. Nasa loob ko na siya. Nagsimula akong maging abala.
Sumali ako sa student orgs, tumutok sa thesis, lumalabas kasama yung ibang kaibigan. Pero kahit gaano ko mo kagustong magmukhang okay ako, sa gabi bumabalik pa rin ang lahat. Pag tahimik na, pag wala nang kailangang gawin, doon ko nararamdaman yung bigat. Namimiss ko pa rin siya, yung kulit niya, yung mga bigla niyang text, yung tarakapin niya kahit gabing-gabi na. At higit sa lahat, namimiss ko yung pakiramdam na may isang taong laging nandun para sa akin. Pero ngayon, wala na siya. At ang masakit, hindi man lang niya alam kung gaano ko siya pinili, kung gaano ako kahanda sanang ilaban siya, kung gaano ko siyang minahal, kahit walang label, kahit walang kasiguraduhan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, napadaan ako sa tambayan namin dati. Doon kami madalas tumambay pag free cut. Dati may tawanan, dati may eman. Ngayon, wala na. At doon ko napagtanto, Kuya Will, hindi mo naman pala talaga nakakalimutan ng isang tao. Natututo ka lang mamuhay kahit hindi na siya parte ng araw mo. Kuya Will, akala ko dati, kapag mahal mo ang isang tao, sapat na yun para manatili siya sa iyo. Pero hindi pala ganun ang totoo sa buhay. Kasi kahit anong ibigay mong pagmamahal, kahit gaano ka kaloyal, kung hindi ikaw ang pinipili, hindi mo siya mapipilit. Pagkatapos ng mga linggong puno ng pag-iwas, pagyakap sa katahimikan, at pagtanggap na wala na siya, nagsimula akong magbago. Hindi biglaan, pero dahan-dahan, nagsimula akong maging ako ulit. Yung Jude na tahimik pero buo. Yung Jude na may mundo kahit wala si Eman. May mga araw pa rin na nananahimik ako sa gitna ng klase. May mga gabi pa rin ginugulat ako ng alaala niya sa panaginip. Pero hindi na katulad dati, Kuya Will. Kasi ngayon, hindi ko na siya hinihintay. Hindi ko na siya inaasahang babalik. Simula noon, mas pinili ko ng mahalin ang sarili ko. Yung pagmamahal na hindi ako iiwan. Yung pagmamahal na hindi nakadepende kung may magre-reply o wala. Nag-enjoy ako sa mga bagong kaibigan, sa mga bagong routine, sa mga bagong pangarap. Tapos isang araw, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno malapit sa library, doon ko lang napagtanto. Hindi pala siya yung dahilan kung bakit ako masaya noon. Ako rin pala. Ako yung nagbigay ng effort. Ako yung nag-alaga. Ako yung nagmahal. At ngayon, na ako na lang mag-isa, oras na siguro para ako naman ang piliin ko. Sa huling semester namin, hindi na kami halos nagkikita. Ewan ko kung sinadya ng tadhana o ng schedule, pero parang may pahinga rin talaga para sa mga pusong napagod. At kung tatanungin mo ako ngayon kung mahal ko pa rin siya, oo, Kuya Will, mahal ko pa rin si Eman, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, mahal ko siya bilang isang parte ng kwento ko. Isang kabanata na hindi ko pwedeng kalimutan, pero hindi ko na rin kailangang balikan. Kasi kahit hindi siya ang naging huli, siya pa rin ang nagturo sa akin kung gaano ako kahanda, kung paano magmahal ng buo kahit walang kapalit. At sa totoo lang, okay na rin ako doon. Minsan, hindi mo kailangan ng happy ending. Minsan, sapat na yung naging totoo ka. Kuya Will, graduation day. Ilang taon naming inabangan, pinagpaguran, at pinangarap ang araw na to. Pero sa totoo lang, ang bigat pala kapag wala na yung taong gusto mong makatabi sa litrato ng pagtatapos mo. Maaga akong dumating sa venue, hindi dahil excited ako, kundi dahil ayokong may ibang makakita sa akin na nag-iisa. Tahimik lang ako sa gilid, suot ang toga, hawak ang cap, pero ang isip ko, kung darating ba siya, dumating siya, Kuya Will. Si Eman, suot din ng toga niya, may bit-bit na nanay at tatay, at nandoon din yung babae.
Yung babae na kasama niya noong araw na nasaktan ako ng husto. Hindi ko alam kung girlfriend ba talaga o kaibigan lang, pero hindi ko na rin tinanong kasi hindi ko nakarapatan. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nagtagpo ulit yung mga mata namin. Ngumiti siya, tipid, parang may gustong sabihin pero hindi na kailangan. Ngumiti rin ako, totoo, pero may bigat. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ceremony. Congrats Jude. Congrats din. Wala nang kasunod Kuya Will. Wala nang kumusta ka. Wala nang namiss kita. Wala na ring yakap gaya ng dati. Pero alam mo ang mas mabigat? Ang daming gustong sabihin ng puso ko. Pero alam kong hindi na kailangang sabihin. Hindi ko na tinanong kung masaya ba siya. Hindi ko na rin sinabi na mahal ko pa rin siya kahit hindi na tulad ng dati. Hindi ko na rin hinanap yung closure na inaasam ko noon pa. Kasi sa mga mata namin, pareho naming alam, tapos na kami. Na kung ano man yung naging tayo na hindi kailanman nasambit, naging totoo man yun sa puso ko. Hindi na siya dapat pang ulitin. Pag uwi ko nung araw na yon, hindi ako umiyak. Hindi rin ako nang hinayang. Kasi siguro, tinanggap ko na talaga. Tinanggap ko na ang pagmamahal ay hindi laging may kasamang salitang tayo. Na minsan, parte lang siya ng prosesong magpapatibay sa iyo. At minsan, ang pinakamagandang paalam ay yung hindi na kailangang isigaw. May mga kwentong natatapos hindi dahil hindi sila maganda, kundi dahil tapos na talaga sila. Kuya Will, ang tagal kong inipon yung tapang. Tapang na sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Tapang na ipaglaban siya kahit hindi ko alam kung may laban pa ba talaga. Tapang na aminin na siya ang dahilan ng lahat. Ng mga ngiti ko noon, ng mga luha ko sa gabi, at ng pagtahimik ko ng matagal. Pero ang sakit, Kuya Will, dumating ako sa punto ng buhay ko na handa na akong lumaban para sa kanya. Pero wala na siya. Isang linggo pagkatapos ng graduation, bigla akong nakatanggap ng message mula sa kanya. Jude, alis na ako next week. Lilipat na kami sa Cebu. Dito na raw magtatrabaho si Mama. Thank you sa lahat, ha? Ganun lang. Isang simpleng mensahe. Walang drama. Walang, pwede ba kitang makita? Walang pahabol. Parang isang alaala lang na iniwan ng walang paliwanag. At sa daming pwedeng isagot, ang nasulat ko lang pabalik ay, ingat ka palagi, salamat din. Nag-type pa ako ng mahaba, Kuya Will, ilang beses, pero binura ko lahat. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung para saan pa. Hindi na ako lumaban. Hindi ko na sinabi. Hindi ko na siya pinigilan. Naiwan na lang ako sa kwarto. Tinitingnan yung chat box habang naglalaro sa isip ko yung tanong. Paano kung inabot ko tong tapang na to habang andyan ka pa? Hindi ko alam kung may nagbago sana. Hindi ko alam kung may pag-asa. Pero ang sigurado ko, yung ako ngayon, hindi na ako natatakot. Handa na. Buo na. Ang problema lang, hindi na siya bahagi ng mundong handa kong ipaglaban. At sa gabing yon, bago ako matulog, unang beses kong sinabi ng buo sa sarili ko, mahal kita, Eman. Pero tama na. Hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko, kahit hindi ikaw ang kasama ko. Kuya Will, siguro ito na ang pinakamasakit pero pinakamalaya kong liham. Simula nang nagpaalam siya sa chat, hindi ko na siya muling nakita. Walang update, walang balita. Gusto ko siyang kumustahin noon pero mas pinili kong magpatuloy. Kasi habang hawak ko ang tanong na, paano kung sinabi ko noon pa? Kumusta na ba ako ngayon? At ngayon, mas buo na ako. Mas marunong magmahal. Hindi lang ng iba kundi ng sarili. May mga alaala pa rin na bumabalik. Pero hindi ko na hinahayaan ang sakit na mamuno. Ginawa ko itong paalala kung gaano na ako katatag. Isang gabi, nadaanan ko ang dati naming tambayan. Tahimik. Walang tao. Doon ko siya muling naalala.
Hindi na bilang taong gusto kong balikan, kundi bilang taong minsang minahal ko ng totoo. At sa puso ko, gusto ko lang sabihin sa kanya, salamat. Salamat sa lahat ng hindi nasabi, sa lahat ng alaala, sa sakit na nagtulak sa akin para maging matapang. Dahil ngayon, may bago na akong kasama. May boyfriend na ako, Kuya Will. Si Mark. Kami pa rin hanggang ngayon. Mag-8 buwan na. Nakilala ko siya sa isang bar. Dinala ako ng barkada ko para lang makalimot. Pero hindi ko inasahang may ipakikilala silang bagong tropa. Si Mark, tahimik, may ngiti na parang laging may kwento. Isang gabing puno ng tawanan ang naging simula ng kwentong hindi ko inaasahan. Noong una, hindi ko inisip na magiging kami. Pero habang tumatagal, nakita ko sa kanya yung klase ng pagmamahal na hindi kailangang ipilit, yung dumarating kapag handa ka na talaga. Ngayon, hindi na ako huli sa laban. Ngayon, lumalaban na ako, hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa sarili kong kaligayahan. Maraming salamat, Kuya Will, sa pagbibigay ng espasyo para sa mga kwentong tulad ng akin. Jude. May mga kwento talagang hindi kailanman naging tayo pero naging totoo, naging masakit, at higit sa lahat, naging dahilan ng paglaya. Mga ka-M2M desires minsan, sa buhay natin, hindi tayo kulang. Hindi lang talaga tayo ang pinili. At masakit yun, lalo na kung dumating ang tapang mo, pero huli na ang lahat. Pero gaya ng kwento ni Jude, ang sakit ay hindi wakas. Ito ay daan para matutunan mong piliin ang sarili mo, na kahit hindi mo nakuha ang taong mahal mo, nakuha mo naman ang respeto sa sarili mong damdamin. Dahil sa dulo ng bawat tahimik na pag-ibig, may natututo ring magmahal ng mas buo, mas totoo, at para sa tamang tao. Kung ikaw man ay may kwento rin ng pag-ibig, kabiguan, o muling pagbangon, i-share mo na yan kay Kuya Will. Baka ang kwento mo na ang susunod naming marinig. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang kwento ng tapang, luha, at tunay na pagmamahal. Hanggang sa muli, ako si Kuya Will, laging andito para makinig sa'yo